Natatangis sa Negros ang barangay ni Dato Ramilon dahil sa kanyang kahanga-hangang katapangan at kabaitan. Dagdag pa sa pagiging bantog ng Dato ang pagkakaroon ng napakagandang anak na nagngangalang Kang. Hindi tumututol si Dato Ramilon sa pamimintuho ng kalakihan sa kanyang anak dahil na siya ay maunawain at mapagmahal na ama. Madalas nga niyang sinasabi, ang matibigan ng aking anak ay siya ay tututulan. Idadalang ko ang kanyang kapatihan. Dinami-dami ng mangingibig ni Kang ang nagkapalad ay si Laon na anak ng isang raha sa kalapit nilang barangay. Isang araw naglakas loob ang magkasintahang magtapat. Mama, may sasabihin po sa inyo si Laon. Bungad ni Kang kay Dato Ramilon. Salita ka, binata. Tugon ng Dato. Nais ko pong hinong magpentulot ng ang pag-ibigan ni Kang. Pagtatapat ni Laon. Kayo, idaraos natin ang iyong isang kakabulugan ng buwan. Naghandog si Laon ng dote kay Dato Ramilon. Sagana ang hapagkainan sa masasarap na pagkain bilang pagsasalubong sa pagtataling puso ni Kang at Laon. Subalit hindi pa natatapos ang seremonya ng kasal ay biglang narinig ang malakas na tinig ng isang kawal. Mahal na Dato Ramilon, dumarating ang pangkat ni Dato Sabunan. Si Dato Sabunan ng Palawan ay masugid na manliligaw ni Kang. Napasya itong lumusob sa barangay ni Dato Ramilon sapagkat nabalitaan nitong ikakasal sina Kang at Laon. Mabilis na iniutos ni Dato Ramilon na harapin ng kanyang mga kawal ang kalaban. Naganap ang magdugong labanan at sa kasamang palad ay nalipol ang pangkat ni Dato Ramilon kabilang sina Kang at Laon. Di nagtagal ay may lumitaw na munting burol sa kinamatayan ng magkasintahan. Burol na kinalimukan ni Kang at Laon. Oo nga, at tila mabilis ang paglaki nito. Mula noon, ang dating maliit na burol ay naging isang malaking bundok. Tinawag ito ng mga tao na bundok ni Kang at Laon, subalit sa paglipas ng panahon, ito ay kinilalang bundok ng Kanlaon. My biggest what if. What if hindi naman namatay si Kang at Laon? What if sila pa ang nanalo? What if yung bundok ng Kanlaon, doon sila kinasal at tinawag nilang Kanlaon at hindi sila namatay? Ganto kaya ang ending nila? Mahal na Dato! Kung naritap no edit ko nga si tayo tika. Mahal na Dato! Kilala si Dato Ramilon dahil sa kanyang katapangan at kabaitan. Dagdag pa rito ang pagkakaroon ng Dato ng napakagandang anak na nagngangalang Kang. Hindi tumututol si Dato Ramilon sa pamimintuho ng mga kalalakihan sa kanyang anak. Madalas nga niyang sinasabing, Kaibigan ng aking anak na si Kang ay hindi ko tututulan kundi igagala ko ang kanyang pasya. sa dinami-rami ng mangiibig ni Kang, ang nakapalad ay si Laon, na anak ng isang raha sa kalapit nilang barangay. Isang araw, naglakas loob ang magkasintahan ng tapat. Magsalita ka, binata. Ano ang iyong pakay? Tugon ng Dato. Ginang ang pagtulot sa aming pag-ibigan ni Kang. Pagtatapat ni Laon. Subalit,
hindi pa natatapos ang seremonya ng kasal, ay biglang narinig ang malakas na tinig ng isang kawal. Mahalating ko ang pangkat ni Dato Sabunan. Si Dato Sabunan ng Palawan ay masugid na manliligaw ni Kang. Naganap ang madugang labanan at sa kasamang palad ay nalipol ang pangkat ni Dato Ramilon, kabilang sina Kang at Laon. Tibay ng pag-iibigan ni Kang at Laon, natagpuan ang kanilang bangkay na magkayakap. Di nagtagal ay may lumitaw na munting burol sa kinamatayan ng magkasintahan. Malaki ang burol na kinarumpukan ni Kang at Nasabi ng isang kawal. sila nagiging mabilis ang paglaki nito. Ayon naman sa kausap, mula noon, ang dating maliit na burol ay naging isang malaking bundok. Tinawag ito ng mga tao na bundok ni Kang at Laon. Subalit, paglipas ng panahon, ito ay kinilalang bundok ng Kanlaon. Ang wakas.